Magandang araw mga ka-hunters. So ngayon, papakita ko sa inyo yung basic setup at tamang pag-assemble, tamang paggamit sa Goldie 21 GPR or Ground Penetrating Radar ng JU Scanners AB. Ito ang pinaka-versatile at pinakamurang GPR sa market na pwedeng gamitin sa utility, geological, archaeological, at syempre para sa mga treasure hunter or sa pagte-treasure hunting. So good news dahil meron na itong recovery dito sa Pilipinas sa 4 meters. 1 box of gold bar po yan. So simulan natin. So kung ano ba ang kaya ng Goldie 21. Konting kaalaman po tayo sa kanyang antena. Meron po kasing dalawang klaseng antena. Yun po yung airborne and shielded antena. Sa airborne, ang kadalasan po dito sa airborne antena ay hindi naka-enclose yung kanyang transmitter and receiver. Exposed po yung kanyang transmitter and receiver. Pero, ang kagandahan dito, mas malalim o mas mataas ang kayang ma-penetrate ng mga airborne. So, sa madaling salita po, mas malalim po siya. At mas malawak ang beam spread or yung bato ng transmitter. Siyempre, ginagamit din ito ng mga engineers tulad sa pagde-detect ng utility locating, tulad po ng mga culvert or yung mga pipings. Yun po, yun ang kalimitang ginagamit ng mga engineers, ang GPR. So, syempre, ang pinaka-huli sa lahat, yung treasure hunting. So, ginagamit din ng mga treasure hunter ang GPR dahil 100% ay nagre-reflect ang metal or yung mga gold na mga sinaunang binaon ng mga Hapon or other treasure na binaon ng yung mga sinauna pang panahon. Ang airborne, ano lang dito, ang downside niya po, madali siyang maapektuhan ng EMI or yung electromagnetic interference. Dahil nga po, exposed yung kanyang transmitter and receiver. Hindi katulad po siya shielded, nakasarado po yung kanyang transmitter and receivers. Kaya yung bato ng mga galing sa surface or yung nanggagaling sa mga cellular data, yung mga ganon, is hindi po niya nare-receive or nalilimit niya yung mga noise na yon, yung mga electromagnetic interference na nanggagaling sa ibabaw. Kaya napakaganda po ng shielded sa pag-utility. Halimbawa, naghanap kayo ng mga pipings or yung mga ganun. Yun ang pinakamagandang gamitin sa mga engineering. Pero pwede rin naman ang Goldie 21 dahil meron itong high frequency. So, isunod naman natin yung antenna frequency ng Goldie 21. So, meron po tatlong klaseng antena ang Goldie 21. Meron po siyang lower frequency which is yung 50 MHz, then 100 MHz, and yung higher frequency niya po is yung 250 MHz. So, lahat po yan is airborne. Meron po kasing lower frequency na airborne, merong higher frequency na airborne. Meron naman pong lower frequency na shielded, meron din naman pong higher frequency na shielded. So, yan. Para po hindi kayo malito sa lahat po ng itong gumamit ng mga GPR. So, mas mababa po yung frequency, mas malalim po yung kanyang penetration. Mas mataas naman po yung frequency, mas mababaw lang yung kanyang penetration. Pero ang kagandahan lang po sa mga higher frequency, mas mataas yung resolution niya o mas maganda yung kanyang resolution. Mas malinaw yung magiging result natin. So, kalimitan, pag ginagamit ang mga 50 MHz, pag malalalim na yung kailangan natin target. Then, yung 250 sa mga utility or yung mga treasure na mababaw, yung mga ganon, yung mga mabababaw lang po na target. So, yun ang maganda sa kanyang mga antena. Meron siyang tatlong antena. Hindi po tulad ng mga ibang GPR na isa lang, pag binili mo yung unit, fixed lang siya. Yun lang yung antena niya. Halimbawa, 100 MHz lang yun. Yun lang yun. So, hindi katulad dito sa Goldie 21, meron kang tatlong pagpipilian. Pwede mong pagpalit-palitin yun. Ngayon, pumunta naman tayo sa kanyang assembly. So, napakadali lang i-assemble ng unit na to. Dahil meron lang naman po siyang retractable na mga parts. So, isasalpak. Pag gusto niyo i-assemble, then i-retract nyo once na gusto niyo itabi na or tapos na kayo mag-scan. Nakapokus ka sa mababaw. So, ito yon. Medyo may kalaliman, pinakamalalim. Doon, pagkatapos niyan, turn on mo na, tapos i-connect mo na sa software. So ngayon, testing natin yung Goldie 21 dito sa, yan, meron po ditong utility tulad po ng culvert or yung daan ng tubig, yung kanal. So yan, testing natin kung detected ba ng Goldie 21. So mapapansin nyo may kuryente dito pero kaya naman yan i-distinguish ng
Goldie 21. So papakita ko mamaya sa inyo yung result. So yun, kitang-kita oh. Ito mayroon siyang hyperbolic response ito. Ito yung high tension wire, ito naman yung hyperbolic response. So ito yung Colbert, kitang-kita diyan. Pero mas palinawin natin. So dito kung mapapansin nyo, detect na talaga yung Colbert. Then ito naman yung high tension wire. So kung gusto niyo siyang palinawin, ipa-process niyo po siya. So punta lang kayo dito sa pan-pass filter natin. Then i-limit natin yung para hindi pumasok yung mga lower frequency na gagaling sa mga cellular data, yung galing sa mga radio station. Yan, para malimit po natin yan. So yan, kung pinalinaw natin, tinaasan natin yung contrast, so kitang-kita na lalo yung Colbert dito. So, pero para saan ba to yung mga flat line na yan? Ito yung mga horizontal lines. So nanggagaling po yan sa ibabaw. Lalo na sa yung mga high tension, yung mga ganun po. Then or kaya yung sa mga paligid, nagba-bounce back yung signal. So nagiging straighten siya dahil consistent na meron siyang nade-detect sa paligid. So para matanggal natin yan, dahil dito minsan may mga target po na nagtatago sa ilalim niyan, yung mga noise na yan. So sa ilalim, yung background na yun is meron pa palang rebar. So yan, makikita nyo yung rebar dito sa ibabaw. Yung mga rebar na ginamit nung naggawa nung kalsada. So isunod naman natin yung correct use and handling. Ito, napaka-importante po nito. Dahil dito magsisimula lahat ng interpretation mo. Tama ba yung paggamit? Tama ba yung hawak or tama ba yung height nung nagsagawa ng scanning. So dito lahat magsisimula sa tamang paggamit ng equipment. So ano-ano ba yung mga tamang paggamit dito sa Goldie 21? So unang-una na dyan, dapat constant yung speed and height. Kung ano yung bilis mo nung una, dapat constant yon. Hindi ka pa bago-bago or hindi mabilis, hindi mabagal, hindi mabilis, hindi mabagal. So dapat constant lang yung speed. Siyempre yung height din nung antenna mula doon sa ground. So dapat hindi pa angat, baba, angat, baba, angat, baba. So sa madaling salita, ginagamit po sa mga flat surface yung GPR. So for data quality, so pinaka-importante sa lahat, mag-survey po muna tayo sa area. Halimbawa, pag tingala mo merong mga RF noise or may mga interference sa ibabaw, dahil nga airborne, kailangan mo maging aware doon na magre-reflect ito sa ating GPR result. Yun po yung kailangan natin tandaan. Mag-survey muna tayo bago tayo magsagawa ng scan. So yun lang po yung mga basic demonstration ng Goldie 21 ng JU Scanners AB. Kung kailangan nyo po ng advanced features or advanced training tulad ng parameter optimization, noise management, or data processing, so wag po kayong mag-alala dahil ituturo po namin yan once po na nag-avail po kayo dito sa aming store. So lahat po yan ay pre-training para po sa mga mag-a-avail ng mga GPR namin. So ang pinakamaganda, makapunta po kayo dito sa aming store para ma-demo po namin sa inyo. Makita nyo na actual kung paano ba gumagana yung mga ground penetrating radar or yung GPR. So kung gusto nyo naman magpa-schedule dito sa aming store, tawagan nyo lang po yung mga number na nakalagay sa screen. Or kaya naman, pwede nyo rin po kami kontakin dito sa aming FB page. So ako nga pala si Raven, isang product specialist dito sa Bourbon Electronica.